Ay nako! Dapat naisip ko na to! Ang mga ticket sa ganitong exhibit, ubos na ang pre-sale. Ngayon, saan tayo kukuha ng ticket sa lalong madaling panahon? Magandang araw po, Ginoo. Pasensya na sa abala. May agarang kailangan po ako. Kailangan kong pumunta sa exhibit. Kaya gusto ko pong itanong, maaari niyo po bang ibenta ang inyong ticket ng ginang? Pwede ko magbayad ng 5 beses ng halaga. Pwede rin 10 beses. Iho! Hindi mo pa lubos na naiintindihan kung gaano kahalaga ang Xiaoshanqing. Ito ay gawa ni Liu Hua, isang top na henyo sa jewelry design na naglaan ng 3 taon ng sipag at pawis. Sa Las Vegas sa Culture Design Awards, ito ay tinaguri ang Oscar ng Jewelry World at nakuha ang pinakamahusay na High Jewelry Award. Kasabay nito, nasa kanya rin ang responsibilidad na buksan ang pamilihan ng Saurus sa Greater China. Ang exhibit na ito, formal na bukas sa publiko, pero bukas lang ito sa isang araw at kakaunti lang ang tickets. At kapag nailabas na, agad tumaas ang presyo ng higit 20 beses. Kung seryoso ka, dapat maagang kumilos. Hindi bababa sa kahapon ang umabot sa pinakamataas na presyo ng 50 beses ang halaga. Doon ka dapat bumili. Pwede ka pang kumita ng kaunti. Iho, ang exhibit na ito, simula pa lang, hindi basta-basta makakapasok. Yung makakapasok, hindi na kailangan pang pumila. Yung hindi makakapasok, kahit may kaunting pera, wala ring mapaglalagyan. Sige po, maraming salamat sa payo nyo. Ano nang gagawin natin ngayon? Xiaoyu, tulungan mo kong kontakin ng Saurus. Tignan mo kung pwedeng humingi ng 2 ticket para sa exhibition ngayong araw. Sabihin mo na dumating na si Virgil. Jiangze, pumunta rin kayo para tumingin sa exhibit? Kaya pala, hindi na sayang ang pagpasok mo sa top university. Mukhang maayos na ang buhay mo. Itong exhibit na to, yung presyo ng ticket, umabot na rin ng 100,000 ang isa. Ganun kamahal? Kaya pala walang gustong magbenta ng ticket. Mukhang hindi talaga sila kapos sa pera. Magbenta sa inyo? Wala ba kayong mga ticket? Bigla lang kasi naming naisip. Hindi namin nakalaing ganito kasikat ang exhibit. Ayun, naganap kami ng paraan. Sa totoo lang, sa antas ng ganitong exhibit, isa na itong pagtitipon ng mga matataas. Lahat ng pumupunta, mayayaman o may kapangyarihan. Walang halos pagbebenta ng ticket dahil ayaw nilang ipamigay ang pwesto. Pero kayo naman kasi, wala talaga kayong masyadong magagawa. Pero sino ba naman tayo? Magkaklase tayo noon. Kung may extra ako, at kung may sasama ko kayong dalawa para makapasok at mamangha sa tanawin, hindi naman mahirap. Oh? Magpapakilala muna ako. Ako si Cheng Li, ang punong tagapamahala ng Jiangling Exhibit. Hey, sayang naman. Ang 10 lungsod ng tour exhibition, dito na lang magtatapos. See you. Kapag sinabi ni Zhu Yanqi, maniwala ka. Ang exhibition na ito, ituring mo na lamang na alay ko sa'yo. Buti na lang, ito ay sa iyong hometown sa Jiangling. May ilang piraso pa ng pagpapatawad. Kung sa Lin City o malalaking lungsod gaya ng Songjiang Prefecture, ikaw bata, wala kang ganitong pagkakataon. Maganda rin ang takbo mo nitong mga taon. Ang ganito kalaki na exhibit, ikaw pa talagang ginawang punong tagapamahala. Alam mo na, nung exam ng physical test ko, nasugatan na pa ako. Sa limitadong puntos ko sa academics, tanging pamilya lang ang nagbayad. Sa huli, nakapasok ako sa isang undergrad. Sa ganitong malaking lungsod, hindi ko pa rin matatalo ang mga tulad ninyo. Sa ganitong talino, kaya ang nagagawa ko lang ay bumalik sa bahay. Wow, makakayanan mo ganitong klaseng exhibit? Hindi ibig sabihin ay palpak lang kung sa Lin'an City lang makakakuha ka ng ganitong proyekto. Siguradong kumikita ka ng 1 o 2 milyon. Bro, masyado mo kong pinapahalagahan. Sa Jiangling, sa kabila ng lahat, maliit pa rin ang lungsod. Hindi maihahambing ang exposure at gastos, lalo na sa pagdating sa ganitong mga commercial. Sa exhibit, kakaunti lang ang bilang. Hindi talaga pareho ang antas. Pinaghirapan ko ang buong taon at natanggap ko lang halos sapat sa ganitong halaga. Pamumuhay lang. Kahit kumikita ka ng milyon kada taon, pamumuhay lang ang kaya. Sobra na yan ha. Kahit sa Songjiang Prefecture, walang ganitong klase. Kung hindi alam ng iba, akala nila ang Jiangling ay isang international na lungsod. Hello? Ano? Dumating na si Young Master Zhu? Sige. Papunta na ako ngayon. Baka kailangan mo nang umalis. Sige bro, kayong dalawa muna dito. Maglibot-libot lang kayo. Pero tandaan nyo, huwag niyong bastusin ang mga may ticket na pumasok. Lahat sila ay mayayaman o mataas ang estado. Huwag kang magalala. Hindi rin naman kami yung tipo na naghahanap ng gulo.
May kwento ka kay Young Master Zhu. Alam ko nung high school, may isang zoo sa aming batch. Nung panahong yun, pinagkatiwalaan niyang kanyang kayamanan, may koneksyon sa lokal na sistema. Tinawag pa niyang sarili niya na Young Master Zhu. At nakapulot siya ng grupo ng mga playboy na espesyal na nakikipag-away sa mga tulad namin na mula sa karaniwang pamilya. Lalo na si Cheng Li, hindi niya ito matiis. Parang noon sa basketball court, nagkaroon pa sila ng alitan. Pero siguro nagkataon lang. Tara, maglibot-libot muna tayo. Tara! Young Master! Cheng Li? Cheng Li? Oh, Siyo! Ang tagal na nating hindi nakita. Lalo kang gumana sa paglipas ng panahon. Oh, Master, yung inutos nyo, naayos ko na po. Pagkatapos ng exhibit, pwede na kayo agad magpakita kay General Manager Liu para pag-usapan ng paglipat ng Xiaoshansheng. Cheng Li, nung high school pa tayo, ang kailangan sa mga matitigas na ulo, noon pa man, hindi na namin pinapansin ng mga ganito. Mga pumapasok lang dahil sa pamilya na nagdudulot ng gulo sa klase. At yung si Jiang Ziheng pa? Anong panahon na yon? Akala nila na sa pag-aaral lang ay makakataas sila. Ginoo, biro lang yan. Nung bata pa, hindi pa nakakaintindi. Oo nga, speaking of that, yung si Jiang Ziheng, bumalik rin siya sa Jiangling. Ngayon, nasa loob siya ng exhibit. Hindi siya makakuha ng ticket, kaya ako nang nagpapasok sa kanya. Tignan mo, mas matino na siya ngayon, di ba? Pero, medyo namimiss ko pa rin yung dati nating klase. Siyo, kayo ba? Matagal na rin kayo hindi nagkita, di ba? Noon sa klase, laging kayong dalawang nangunguna sa grades. Pinangalanan pa nga kayong, ano ba yun? A Golden Boy at Jade Girl, di ba? Anong oras na ba? Xiao Jiang, iparada mo na yung kotse. Kami ipapasok na. Dito po. Hindi ko na kailangan ng guide. Si Mr. Virgil, dumating na sa paliparan. Maghintay lang kayo dito. At sa sandaling dumating siya, ipasok mo siya. Sa pagkakataong ito sa Xiaoshansheng. Huwag kang pumalya. Opo. Naiintindihan ko sinabi nyo. Check na ihatid ko si Mr. Virgil na ligtas sa venue. Kaya nga, dumating ka sa akin para kunin ang Xiaoshansheng para sa inyong nakatataas na boss bilang pabor ng kasal ng kanyang kapatid na babae. Ngayon, ang ganyang kalaking bagay at ito pang unang pagkakataon na magbibigay ng regalo, dapat ay formal ang approach gamit ang opisyal na account bilang benepisyo ng kumpanya. Talagang malaki ang hawak mo ha. Pero ngayon, ang Xiaoshansheng, nasa Ten City tour pa. Kung ibibigay ko sa'yo, paano ko pa pagpapatuloy ang tour? Ate Wai, naiintindihan ko ang tradisyon ng pamilya Lu. Alam ko na. Para maiwasan ang mga depekto sa paggawa, karaniwan, ginagawa nila ng sabay-sabay ang ilang piraso. Iniwan ang pinakamaganda para ialay sa Diyos. Tinatawag itong true creation. Ang natira ay binibenta sa merkado. Tinatawag itong shadow creation. Hindi ako gahaman. Gusto ko lang ng isang shadow creation. Ang Xiaoshansheng na ito, mahabang proseso ng paggawa at maraming nasasayang. Bukod sa true creation, iniwan ko lang itong isang shadow creation. Pag binuka mo lang ang bibig mo, naayos mo lang pupuntahan ito. Ate Juan, ikaw ang pinagkamaasahan ko. Talagang curious na ako. Bilang prinsesa ng Aliwan, anong klase ng binata ang hindi mo pa nakikita? Na gusto lang makipagrelasyon at pwede lang hawakan ng kamay ng basta-basta. Anong uri ng lalaki na kapagpapaakit sa iyo ng ganito? Mga binatang gwapo ba? Sinasabi mo ba yung mga ipinanganak sa pinakamataas na antas ng kayamanan at impluwensya at umaasa lang sa nagkaraan ng kanilang mga magulang at iniisip nila na lahat ng labas sa sariling kakayahan ay walang halaga? Ang mga ganitong klase, mga walang alam at inutil. Anong klase ng lalaking may tuturing na tunay na binatang matalino at gwapo? Siyempre, yung lalaking galing sa prominenteng papilya pero hindi mayabang. Sa gitna ng pinakamahusay ng mga tao na may tapang at talino, ay siyang may tuturing na tunay na binatang matalino at gwapo. Kung ganun, ang lalaki na nakakuha ng atensyon mo ay siguradong hindi rin kukulang sa akin. Kung hindi, paano niyo matatanggap ang Xiaoshansheng? Diyan ko malalaman kung karapat-dapat siya nito. Sigurado ka bang ito ang tamang paraan? Baka magsisisi ka. Sige na ate, pagbigyan mo na ako. Sa mata ng nagmamahal, ang paborito ay laging maganda. Kung gaano mo pinapahalagahan ang gusto mo sa kanya. Kung gusto mo talaga ng Xiaoshansheng, pwede naman. Ate Juan, ikaw ang pinaka-the best! Pero, may kondisyon ako sa'yo. Anong kondisyon? Gusto kong makipagtulungan sa'yo para sa co-development ng Black Meat IP project. Gusto mong samantalahin ang impluwensya ng Black Meat para magkaroon ng cross-industry effect at mabuksan ang market ng pampatang Chinese-style jewelry sa loob ng bansa?
Pwede. Pero para sa IP licensing fee, gusto ko ng 30%. Sige. Hindi pa lahat yun. May isa pa akong malit na karagdagang kondisyon. Sa tingin ko sa'yo, hindi yun mahirap gawin. Sige, sabihin mo, gagawin ko ang makakaya ko. Gusto kong imbatahan si Mr. Virgil sa isang simpleng pagkain. Ha? Ano? May mensahe mula sa management ng UA. Sinasabi nila na si Mr. Virgil ay dumating na para sa exhibit. Hello, Xiaoyu. Mr. John, nakipag-ugnayan ako sa Saros. Sobrang natutuwa sila at malugod kayong tinatanggap. Pinadala ko na rin ang inyong impormasyon kasama si Mr. Yuan. Pwede na kayong pumasok gamit ang ID. Maghintay lang kayo sandali at si Miss Yuan ay naghahanda pa at gusto kayong makita. Salamat sa effort mo, ha? Hoy! Paano kayo nakapasok dito? Ano ba nangyari dyan? Wala silang ticket! Paano sila makapasok? Iho! Hindi kayo pwedeng pumasok dito nang walang ticket. Hindi kayo nararapat dito. Habang wala pang nakakaalam, bibigyan ko kayo ng pagkakataon. Lumabas na kayo habang pwede pa. Huwag ka na maging mabait sa lahat. Mga ganitong tao lang ay nagkapapasok dito. Hindi ba dapat agad kayong lumabas? Pagdating ng security, ihihila kayo palabas. Teka, itong lugar na to, hindi ba talaga pwedeng puntahan ng lahat? Tingnan mo, lahat ng tao sa exhibit hall ay maayos na nagkabihis. Puno ng glamour. Tingnan nyo kayo. Ang suot nyo, kung pagsamahin, hindi umaabot ng 500 yuan. At may mukha pa kayong manatili dito. Lumabas na kayo! Teka muna. Kung tama ang naaalala ko, ang exhibition ngayon ay isang jewelry exhibition, hindi isang cocktail event o dinner. Mga kabataan, baka hindi nyo naintindihan ang sinabi ko kanina. Hayaan nyo akong linawin para sa inyo. Dahil ang Xiao Shanqing, si Binibining Liuan at ang kumpanya ng Saros, lahat ng tao dito ay gumastos ng malaking halaga. Anong kinalaman ng ordinaryong tao sa atin? Hindi ba kayo ang pumili? Yuan, ang ibig niyang sabihin, ang labis na taas ng presyo ay orihinal na isang paraan ng pagsala. Sinasadyang itaas ang presyo sa punto na hindi kayang abutin ng ordinaryong tao. Ganito, malinaw kung sino magsisimba sa exhibit. Ibig sabihin, lahat ng taong makakapasok ngayong gabi ay mayayaman o may kapangyarihan. Tulad ng sabi nila, sa gabi na ito, sa esensya isang pagtitipon ng lokal na mataas na lipunan. Kaya, kayong dalawa na pumasok sa ilegal na paraan, hindi yan tama! Hindi lang hindi tama. Pati ang exhibit na ito ay nababa ang antas. Kaya lumabas na kayo! Mga iho, matalino kayo! Pagkalipas ng 30 taon, baka may lugar na kayo dito. Pero ngayon, hindi pa ang tamang panahon. Pag-iusap! Salamat sa payo nyo, pero ngayon ay tamang panahon na. Iho, nakikita kong maunawain ka. Kaya bibigyan kita ng kaunting respeto. Huwag mo nang sayangin ito. Dahil bata ka pa at mauunawain, kaya lang, huwag mong sayangin ang pagkakataon. Huwag ka maging bastos. Sayang ang oras. Paano mo ipapaliwanag sa kanila? Ang mga batang ito gusto na makita ang mundo ng exhibit at sa hinaharap, sarap ng kaibigan, may pagmamalaking kwento. Sabi mo sa kanila, lahat na narito ay may mataas na estado. Hawak mo ang frame ng pinto, hindi mo mabuksan. Ha! Security! Ano bang nangyayari? Oo nga, maingay sa ganitong okasyon kung may ganitong asawa. Ang pamilya Su, hindi kailan makilalanin. Miss Duan, ano pong problema? Nakita ko na ang seguridad ng inyong kumpanya ay unti-unting bumababa. Dahil sa sobrang dami ng trabaho, bumababa ang kalidad ng serbisyo. Hindi niyo pwede sabihin ng ganyan. Ang kumpanya namin ay nangungunang kumpanya ng seguridad sa bansa. Bukod pa, ang Saros Exhibition ay kilala sa buong mundo. Isa sa pinakamahalagang proyekto ng kumpanya. Lahat ng tao sa kumpanya ay alerto. Lahat ay nakapokus sa trabaho. Hindi pwede! Sa ganito importanteng okasyon, ang walang ticket, hindi pwede basta pumasok! Tama! Ang dalawang ito ay naghahanap ng ticket sa entrance. Lumapit sila sa akin. Kung may ticket sila, diretso na lang sila makakapasok. Bakit kailangan pa ng paligoy-ligoy at bilhin ang ticket namin? Sir, ipakita niyo po ang ticket ninyo. Wala naman talaga kaming ticket. Wala naman talaga kaming ticket. Anong silbi ng Swansha Security? Pinalusot ang walang ticket. Oo, pinalusot nga. Sa ganitong mahalagang event, kung may aberya,
Masisira ang reputasyon ng Swansea. Sa inaarap, sino pang magtatakang kumuha sa inyo para sa seguridad? Ito'y seryoso. Lahat ng nandito ay mga kilalang tao at may mahalagang exhibit. Kung hayaan niyong may mga masamang intensyon na makapasok at may mangyaring pagnanakaw ng exhibit o masaktan ng bisita, hindi ba magiging saya nila yon? Kayong dalawa, sumama na lang kayo sa akin para malaman ang sitwasyon. Kahit wala akong ticket, nakapagpadala na ako ng tao upang abisuhan ang mataas na opisyal ng Saros. Bigay mo nga ID natin. Ang impormasyon namin ay naitala na sa database ng bisita. Pwede niyong tignan. Direct na niyong makontak ang mataas na opisyal ng Saros, hindi pagkaraniwan ng impluensya nila. Posibleng isang malaking player ito kung totoong tamang kanilang ID at aalis na lang sila at iiwan kayo. Ang Swansea ngayon ay talagang malulugi. Tama, ang bisita ng may-ari ng exhibit ay may karapatang magpahirap. Pagkatapos sa likod ng hapagkainan ay magsasabi, Huwag kayong maniwala sa sinasabi nila! sa lahat ng narito, kung kaya nyo itong abisuhan ng kumpanya ng Saros at magbukas ng espesyal na daan at nagpadala pa ng tao, bakit sa harap ng entrance gusto mo pang bumili ng second-hand ticket? Wala ba kayong hiya? Oo nga! Kung talagang kaya nyo, bakit kailangan nyo pang magpahiya dito sa publiko? Sabi nga, pagbabaligtad lang ng isip nila at nagpapakita lang ng lakas. Kung makalusot man sila at umalis ng maayos, masisira ang reputasyon ng Swansea. Parang gagamitan na lang bilang panggatong. Kayong dalawa, sumama na lang kayo sa amin. Ang daming tao dito. Ano nangyayari? Mr. Zhu, Mr. Zhu, Mr. Zhu, Mr. Lee. Ano ang background ng ginawang Zhu na ito? Bakit pagpasok niya, lahat ay bumabati sa kanya? Shhh! Sino bang hindi pinanganak ng mayaman? Ang ekonomiya ng Jiangling ay hawak niya sa ilalim ng pamumuno ng ama niya. Mr. Zhu, kami na mag-asawa ay nakakita ng dalawang walang ticket na nakalusot. Ngayon, sila ay chinecheck ng security. Ano? Ganito bang nangyari, Mr. Zhu? Hindi namin nagawa ng maayos ang aming trabaho. Alam ko na, ang exhibit na ito ay pinalabis ni Mr. Zhu. Lalo na ngayon na darating si Miss Liu Hua. Kung mga hindi kilalang tao ay makasagasa sa kanya at magdulot ng sama ng loob. Sa Jiangling, hindi yun maganda. Kaya ginawa ko ang trabaho ng higit sa dapat. Pasensya na sa abala. Magaling ang ginawa nyo, Mr. Zhu. Natatandaan kong negosyo nyo ay sa bakal, hindi ba? Oo. Maganda ka para sa materyales ng tulay sa South City next year. Magagamit ito. Oo, ihanda ko ito na maayos. Huwag ka mag-alala. Talaga namang nakikisama siya. Tungkol naman sa nakalusot sa event at naglagay sa panganib ng publiko, dapat parusahan ng mabuti. Aheng? Magandang araw, Mr. Zhu. Mr. Zhu, matagal na tayong hindi nakita. Jiang Zheng? Baka magkaibigan pala talaga sila ni Mr. Zhu. Mr. Zhu, parang tama ang hula mo. Parang ulan na binabaha ng templo ng Dragon King. Ipinakilala ko sa lahat. Ito ang aking kaklase sa high school. Ang number 1 ng Jiangling High School. Ang napakatalinong si Jiang Zheng! Kaya pala, kaklase pala siya ni Mr. Zhu. Matagal na kaming hindi nakita. Nagkakatuwa at nakita kami ulit. Oo. Tama. Ang mga nandito ay alinman sa mga kilalang tao o mayayaman. Si Mr. Zhu, tinutukoy niya ang number 1 sa buong school. Ano bang ibig sabihin nito? Para suportahan siya ng lahat. Alam mo naman, ang mga taong nandito ay kilalang tao o mayayaman. Sa harap ng mga taong ito, ang mga magandang grado lang. Ano na yun? Ilang taon na nagtapos sa universidad. Kapag ipinakilala ka, bakit pa ginagamit pa ang high school rank mo? Nararamdaman mo ba ang dangal sa ngalan ng pagpapakilala ay parang panghahamak lang? Mukhang si Mr. Zhu at ang kaklase niya nung nasa school pa lang ay hindi masyadong magandang samahan. And see you. Matagal na tayong hindi nakita. Mas maganda ka na kaysa dati. Nung bata pa, hindi pa alam ang tama at mali. Parang nakakita ito ng mundo. May pinag-aralan. Paano ko ba sasabihin? Kung ikaw ay nasa lugar niya sa ganitong okasyon at nakita mo ang dati mong kaklaseng hindi mo gusto at ang kanilang status ay hindi rin mababa, kung ikaw ay ordinaryong tao lang, maaari ka bang kumalma? Binati pa talaga niyang kasama. Tama nga.
Bukod pa rito, meron siyang unang insidente na papasok sa venue nang walang ticket. Halos paalisin siya ng security. Pero ang tao na ito ay talagang may kakayahang panatilihin ang composure. Sayang lang, hindi man lang siya nakakuha ng ticket sa exhibition. Kahit may kakayahan siya, hindi rin ito sapat. Tignan mo ang nangyari. Dapat ko na itong naisip. Kanina, si Sheng Li ay nag-report na ikaw at ang kaibigan mo ay walang ticket. Dinala niya kayo sa pamamagitan ng internal na daan. Ganun pala. Sa madaling salita, pumasok sila sa hindi normal na paraan. Kaya pala, si Sheng Li palang sumalubong sa inyo. Ikaw talaga, ano pa ba? Tungkol sa exhibition na ito, kung hindi ko siya bibigyan ng pagkakataon, hindi niya ma-access ang ganito kalaking exhibition. Lumaki na ang tao. May sariling pagpipili. Hindi ba ang lipunan na magtuturo sa kanya kung paano maging maayos? Kung hindi, matututo ba siya? Hindi ka na bumalik. Mahirap ba para sa iyo na makakita ng ganito exhibition? Sadyang lang nitong mga nakaraang taon, maganda rin ang pag-unlad. Pero ngayon, hindi naman holiday. Hindi rin weekend. Bakit ka pa may oras na pumunta dito? Nag-resign ka na ba? Inayos mo na ba ang gamit mo at babalik ka sa hometown? Ano? Gusto mo ba sa tabako o sa power grid? Kahit mga graduate mula sa prestigyosong universidad, hirap pa rin makapasok. Mukhang isang simpleng probinsyanong estudyante lang. Walang ganong koneksyon. Mukhang basta-basta lang ang sinabi ni Mr. Zhu. Pero nakakasakit ng pride. Talaga nakakabigat sa puso. Mahinang negosyante ang ina ko, pero malakas sa opisyal ang ama ko. Masagana ang pamilya namin. Mahirap mang lumayo sa tahanan. Ang aking mga magulang ay ordinaryong manggagawa lamang. Ang ganitong trabaho ay mahirap para sa akin. Mas mabuti pang manatili sa labas, magpakasipag sa karanasan. Mapapalawak ang pananaw, at sa hinaharap, maaaring matagumpay din. Sayang lang, ang pinakamalaking agwat sa buhay ay nasa simula pa lang. Tama nga! Ang mga magulang ay siyang unang linya ng simula ng pag-unlad ng bata. Kahit anong sikap niya, hindi niya maabot ang tagumpay ni Mr. Zhu ngayon. Lahat ay naayos na. Si Mr. Virgil ay bago lang dumating sa eroplano. Medyo pagod siya. Inayos ko siyang paupuin sa lunch para magpahinga. Kung kailangan niyo, maaari siyang dumating agad. Magaling ang ginawa mo. Tignan mo itong si Sheng Li. Malaki ang pagunlad. Hindi naman. Dahil sa gabay ko, kahit hindi siya makapasok sa ilan sa mga piniling kumpanya, kahit kaunti, may pagkakataon pa rin. Pwede mo pang pag-isipan. Dahil sa huli, lahat tayo may ugnayan. Nung mga panahon, tinawag kayong dalawa para bumuo ng CP. Ang top student combo, di ba? Nangasar lang siya. Kahit top student ka pa, pagkatapos ng graduation, pupunta ka rin sa lungsod at nagtatrabaho ng husto at sa oras ng pahinga, hindi ka pa makakakuha ng ticket. Walang kalidad ng buhay. Hindi na tayo bata. Wala akong interes sa katulad mong mahihirap. Tama ka. Ziheng, dito sa hometown, 9 to 5 hours lang. May oras ka pang magkasamang pamilya. Ang saya. Tama. Pag-isipan mo, kung talagang babalik ka, pwede kitang i-promote para tulungan si Sheng Li. Wow! Kanina, sabi ng kaibigan mo na kumikita siya ng milyon kada taon bilang kanyang deputy. Bababaan ka pa sa kalahati, kaya kailangan kahit sa kalahati ay abot sa 500,000 kada buwan. Huwag kang magalala. Madali lang yan. Ziheng, bihirang yung learning ability. Kung maaari lang, pwede mo ring tulungan si Sheng Li bilang assistant niya para hindi ka na mahirapan na makapasok sa mga events. Hindi na kailangan. Ang isang ginawa ay hindi kumukuha ng gusto ng iba. Ang ganito kalaking interes, natatakot ako kay Sheng Li. Anong sinasabi mo? Noon, kayong pinakamalapit na magkaibigan. Anong problema niya? Sheng Li, hindi ba? Siyempre, utang na loob ko kay Mr. Zhu. Wala na akong ibang sasabihin. Sige! Halika! Ano pong gusto mo, Mr. Zhu? Magbukas ka ng champagne bilang pagpapakita ng matalik na pagkakaibigan. Kailangan may alak. Magmamaneho pa ako, hindi ako pwedeng uminom. Nako, pwede ka namang kumuha ng driver. Sige na! Opo, sandali lang po. Ang taong ito talaga, kapalaran ng dumating, hindi mapipigilan. Bumalik ka lang sa hometown, na-promote ka na. Lahat ng yaman ay makakamtan. Congrats, Chairman Jiang! Dapat mong pasalamatan si Mr. Zhu. Hindi lahat ay may pagkakataong ma-promote o matulungan ni Mr. Zhu. Nandito na. Eto. Sandali! Jiang Ziheng! Ano bang ibig sabihin nito? Ano nangyari sa'yo? Matagal ka nang nasa labas. Naghahalo-halo sa mundo sa loob ng maraming taon. Kahit ganitong basic etiquette sa pag-inom, hindi mo alam.
Ang posisyon ni Mr. Zhu at status ay malinaw. Kung inibitahan kanya magtrabaho sa ilalim niya, ibig sabihin, pinapahalagan kanya. Ang pagkanyaya sa inyo ng baso ay isang karangalan. Bakit mo itanas ang baso na mas mataas kaysa sa kanya? Hayaan mo siya. Ganon talaga siya. Palagi nakatutok sa sarili niyang mundo. Mahina sa social skills. Siguro kaya bumalik ngayon dahil dito rin. Bro, hindi na tayo mga bata. At hindi mo pa rin alam ang ilang social etiquette? Paano mo magagawa yan? Sa negosyo sa hinaharap, ano bang magiging kinabukasan mo? Kung hindi ka kikilos at pagkipag-ugnayan sa mga leader sa taas, maaga ka makakapasok sa management. Gaano ka katagal magtatrabaho sa frontline? Oo nga. Maraming naghahanap ng trabaho. Pagdating mo sa 35, kung hindi ka nakapasok sa management, maraming kumpanya ay aalisin ka na. Tama nga sinabi nila. Talaga namang kailangan mong matuto kay Shengli. Ano bang silbi ng kakayahan mo kung maraming may kakayahan? Ang pinakamahalaga ay kung paano ka makitungo sa tao para bang alipin lang. Alipin lang? Ang sabi ni Lucian dati, kung ang alipin daw ay magsusumikap. Hindi ka ba natatakot? Kung ang alipin daw ay magsusumikap, may pag-asa siyang makalaya. Kung sa buhay ng alipin, hahanapin ang kagandahan. Yan ang nagiging ganap ng alipin. Wala ka ng pag-asa na makawala sa pagkaalipin. Ikaw! Kayong mga tao, laging may sariling kwento. May limitasyon ba kayo? Kung matagal na kayo nasa balon, ang iisipin ko, ang langit ay kasing laki ng bunganga ng balon. Pagdating ng linggo, iniisip ng iba na sa malaking lungsod ay hindi makakaya at babalik sa hometown. Iniisip nila ng iba ay hindi marunong sa social skills. Walang chance na umangat. At saka, iniisip na hindi kasing galing na sarili nila. Pinupuna ng iba at mataas ang tingin sa sarili. Sinasabi ko lang, tignan nyo sarili nyo. Tignan nyo kung ano talaga kayo. Laoyuan! Uhaw ka na ba? Pinapagalitan mo ako. Pasensya na, ang kaibigan ko ay walang filter sa salita. Ito, para sa parusa ko. Walang filter sa salita. Mukhang sang-ayon ka rin sa sinabi niya. Hindi namin pinapansin ng mga tao sa balon. Sige na. May ilang tao talaga na akala nila sa malaking lungsod ay sapat na ang tagal ng pananatili. Pero kaunti lang ang alam nila tungkol sa totoong mundo. At sila ay inosente. Talaga. Ang tunay na mga palaka sa balon. Kayo ang mga yon. Mukha talagang wala kayong alam sa kakayahan ni Master Zhu. Akala niyo siya ay nasa posisyon lang dahil sa pamilya? Nag-aabuso ng kapangyarihan? Hindi siya ganon. Oh? Anong nagawa niya? Ikwento mo nga sa amin. Alam mo ba ang Black Myth na nangunguna sa global box office? Lahat ng tao sa mundo ay alam yan. Ngunit yun ay proyekto ng Yoyi Films. Ano bang kinalaman nito sa master mo? Go! Alam mo ba ang industriya ng pelikula? Anong pinakamahalaga? Mga talentong malikhain at sapat na kakayahan na kaya pamunuan ng isang buong industriya. Pwede mo bang diretsahin? Ayaw mo bang sabihin ang buong team ng Black Myth ay sa ilalim ng pamumuno ng master mo na nidevelop ang proyekto? Kahit hindi pa sa ngayon, pero malapit na! Ngunit sa lalong madaling panahon, magkakaroon kami ng maraming kapantay. Pati ang proyekto na mas mataas pang antas, ginastusan pa ni Mr. Zhu ng malaki para kunin ang kaluluwa ng pangunahing team. Ang director na manunulat na si Mr. Virgil, sa ilalim ng kanyang pangalan, hindi magtatagal, ang Jiangling ay ihambing sa Hollywood at magiging pinakamahusay na base sa industriya ng pelikula. Ha? Kailan nangyari yun? Ang ganitong uri ng paglipat ng nangungunang talento, ikaw bilang empleyado lang, malalaman mo sa mismong araw na lumabas sa balita at malilate ka na namang malaman ito. Binigyan ka ng pagkakataon pero hindi mo sinamantala. Pag dumating ang araw na itatapon ka ng panahon, hindi ka nila kakausapin. Tama na. Sabi ko na nga ba, ang pag-unlad ni Chengli ay talagang malaki. Sa oras na yon, ang Jiangling Film Industry Base, ipapaubaya ko na sa'yo. Dalhin mo ng maayos ang dati mong kaklase para mas lumawak ang pananaw niya sa inaharap. Kayong dalawa ay maging taga-ibang mundo. Oo, gagawin ko ng mahusay. Hindi ko kayo bibiguin. Ipapakita ko sa ilang tao ng pagiging aso ninyo ay isang karangalan. Ipapakita ko talaga sa ilang tao kung ano talagang kanilang pinalampas. Jiang Ziheng, dahil napakatas ng tingin mo sa sarili, mukhang hindi mo naman tatanggapin ang biyayang mula kay Mr. Zhu. Kung ganun, pakilabas na lang. Naalala ko tuloy dahil kay Siyu, Jiang Ziheng. Ikaw ang malinis na puting lotus na walang bahid ng dungis. Habang ako, bilang asong tapat, hindi mo rin gusto makialam, di ba? Bakit ka pa nakatayo dito? Lumabas ka na. Kung dapat sabihin na. Minsan, walang pakialam kahit may pribileyo. Ilang tao ang gusto maging aso ng pamilya Zhu, pero hindi makuha. Yung mag-aaral na mabuti, karaniwan magbabayad sa kanilang sarili. Walang magawa, walang karanasan, hindi naiintindihan, di marunong mag-adjust. Pag dumating ng panahon ng kanilang pagkatalo, malalaman nila kung ano talagang pinalampas nila.
Lahat tayo matagal ng kaklase. Hindi ko gustong gawing mahirap ang sitwasyon. Pero may sinabi si Lao Yon na tama. Sobra ng kwento nyo, dapat may hangganan din. Hindi ko rin alam kung sino nag-iisa lang sa kwento. May ilan na walang ticket at kailangan pa ni Shengli na ilabas mula sa employee passage. Si Yuan-ji, bilang kaklase, nagpakita ng kabaitan. Gusto kang tulungan, pero hindi mo pinapahalagahan. Sa halip, iniisip mo na ikaw ang mahalaga. Kung talagang may kakayahan ka, hindi mo kailangang umasa sa iba. Dapat magtiwala sa sarili at pumasok ng direkta sa tamang karapatan. Hindi rin kailangan na masyadong bigyang halaga ang maliit yung grupo at ang mga patakaran nito. Ako'y nakasalubong mo sa tamang pagkakataon lang. Sa huli, ito'y hindi higit sa isang eksibisyon ng alahas. Pumasok ako dahil gusto ko lang. Wala nang iba. Pumasok ka dahil gusto mo lang? Ano sa tingin mo sa lugar na to? Pampublikong banyo ba ito? Nasa linyan ka. Ilang buwan ng sahod lang kakayanin mo? 10,000 ba? O 20,000? Alam mo ba? Ng ticket sa exhibition dito. 100,000 bawat isa, sabi ni Cheng Li. Mabuti at alam mo, ang presyo ng isang ticket na ito ay katumbas na ng kalahating taon mong kita. Gusto mong pumasok? Saan mo nakuha ang tiwala sa sarili? Tama! Sa harap sa tunay na may-ari ng eksibisyon ay nagbubulas ka ng kalokohan. Hindi ka ba nahihiya? Teka. Tama bang eksibisyon na ito ay inorganisa ng Saros? Ang may-ari nito, ayon sa pagkakaalala ko, ay dapat ang bagong babaeng CEO na si Liwa, di ba? Kayong mga alipin sa buhay na ito, talagang laging lugi sa kakulungan ng impormasyon. Karapat dapat na maging alipin hanggang sa dulo. Si Miss Liu, tinuturing si Mr. Virgil na parang Diyos. At pribadong ipinahayag na nais ipagkaloob ang Xiao Shanqing bilang regalo sa kaibigan. Ngayon, si Mr. Zhu bilang tagapagtaguyod ni Mr. Virgil kung hihilingin niya ito. Paano kakayanin ni Mr. Virgil na hindi sasakit ang loob niya? Ano? Ang galing talaga! Limitadong alahas, saksi ang mga kilalang tao. Ito yata ang pinakamataas na pangarap ng isang babae. Ang swerte niya. Dapat ganito ang pamumuhay ng isang tunay na lalaki. Ibig sabihin nito, si Zhu Yuanqi gagamitin ang pangalan ni Virgil para makuha ang Xiao Shanqing at ibibigay kay Han Xiu. Tama! Kaya nga, sabi ko, si Xiu ang tunay na may-ari ng eksibisyong ito. Kung may problema ka, tignan mo na yung sarili mo sa salamin. At suriin kung ano ka talaga sa totoo. Wow! Eto, sabihin mo, paano ko isuot kung itong hikaw? Maganda ba? Hindi. Masyadong simple ito. Hindi bagay. Paano ito? Maganda ba? Ito? Parang hindi rin. Masyadong komplikado. Ang damit ko, hindi ganun kaglamorous. Hindi pwede. Sige, aalis muna ako. Walang pasensya ang mga kabataan ngayon. Tama ba ito? Shengli! Sobrang marami kang sinasabi. Pasensya na, Mr. Zhu. Sobrang na-excite lang ako kaya nagbukas ang bibig ko. Huwag mo na itong ulitin. Ayos ka lang ba? Pasensya na. Nasira ni Cheng Li ang vibe. Ang malaga ay mabuti ang kinalabasan. Ngayon, alam mo na kung gaano katangang yung mga pabirong salita. Sabi ko na nga ba, may hangganan din ang sariling kuro-kuro. Paano ka naman ganun kasiguro na ang Xiao Shanqing na ito ay tsak na mapupunta sa'yo ng maayos? Nakakatawa! Hanggat hindi napupunta kay CEO ang Xiao Shanqing, sa tingin mo ba ay mapupunta ito sa'yo? Ha? Curious pa rin ako kung saan ka kumuha ng tiwala sa sarili na kaya mong questionin ang pagpapadala ng Xiao Shanqing kay CEO. Sa sarili ko! Sa mga taong pagtatrabaho, may kaunting karanasan lang ako. Ikaw talaga. Teka. Hindi ko naman sinabing hindi ako naniniwala. Kasi lahat ay curious talaga. Kung ano talagang alok ni Mr. Zhu na mapupuka ang loob ni Virgil. Kung anong klaseng talento ang meron ka upang magustuhan niya. Sige, dahil curious ka, sasabihin ko sa iyo. Ang ibinigay ko ay ang 51% na shares ng Jiangling Film and TV Industry Base. Ano? Ibig sabihin nito, ibinigay ang ganap na kontrol ng malaking kumpanya sa kanya. Ang lakas ng loob! Sa pagiging tao, ang pananaw ang pinakamahalaga. Kung wala akong ganitong panagutan sa pangunang risk at ipapasa ang malaking bahagi ng kita at control share sa kanya, paano ko nga ba napaniwala? Paano ko nga ba magagamit ang malaking taong ito para sa akin? Ipapasa ang malaking bahagi ng kita at control share sa kanya. Paano ko nga ba napaniwala?
Paano ko nga ba magagamit ang malaking taong ito para sa akin? Bagaman ganito ang sinabi sa sandaling yon, sino ang manunulan na pagkatapos gumawa ng malaking effort ay mapupunta lamang sa kanya ang maliit na bahagi ng kita? Oh, meron pa? At meron pa 3 milyong taon ng sahod, kasama ng pagkain, tirahan at transportasyon. Iyan ay maliit na halaga lamang. 3 milyon? Parang kaunti lang. Parang 3 halaga lang ni Shengli. Ikaw, paano mo mauunawaan ang pagkakaintindihan ko kay Mr. Virgil? Ganito na lang ang sasabihin ko. Ang global box office ng Black Myth ay umabot ng $3.5 billion at 3% lang ang share niya. Isa itong napakalaking halaga. At ang 3 milyong taon ng sahod ay mula sa kanyang kabutihang loob. Oh? Nagpakumba ba siyang makatrabaho ka? Itong kanyang sinseridad. Kaya siguro, kailangan mo rin magpakita ng sinseridad. Ang sinseridad ko ay yung bayaran ng 3 milyong cash ng isang bagsakan. Ang sinseridad ko ay yung bayaran ng 3 milyong cash ng isang bagsakan. Ano? Matapang man, ngunit kitang-kita ang pagiging marangal. May kapangyarihan ka man, ngunit sa ibabaw lamang. Ang 3 milyong cash flow hindi naman madaling mailabas ng basta-basta. Hindi madaling kunin, ngunit hindi naman imposible. Isang mortgage lang sa isang property. Ang mga katulad mo, hindi ito maiintindihan. Sandali lang. Ang nais gumawa ng malaking bagay, hindi natatakot sa panganib. Kaya may matutunan ka sa kanya. Mr. Zhu, napakalaki ng puso mo. Hindi ka ba natatakot na maloko? Napakababaw! Akala mo ba si Mr. Virgil ay katulad mo na may maikling paningin at iniisip ang maliit na kita? Ang tunay niyang pinapahalagan ay ang tiwala sa likod ng 3 million prepayment at ang determinasyon na itayo ang Jiangling Film Industry Base. Hindi mo ba iniisip? Kung nasa school ka pa, ang galing sa grades ay sapat para mapansin ng lahat. Napakalayo ng iniwan ka ni Yuan sa kanya. Tama. Pagdating sa kumpiyansa, totoo, naiwan niya ako ng napakalayo. Dito, hindi ako sang-ayon. Sa tingin ko sa kumpiyansa, mas nakakahigit ka. Pagkatapos ng lahat, hindi lahat ng may lakas ng loob na sabihin sa harap ni CEO ang ganitong klase ng exhibition ay papasok ko kung gusto ko, umalis ako kung gusto ko. Ang ganitong klase ng malaking pahayag. Si Yuan Ji, bata pa, ngunit matagumpay sa negosyo. Siyempre, may karapatan siya sa kumpiyansa. Si Jiang Zieng, ano ba siya? Paano siya makukumpara kay Yuan Ji? Isa lang siyang taong mababa ang loob. Isa lang itong kayabangan na pinapalakas ng kanyang insecurities. Pagdating sa kayabangan, bakit kayo nagpapakatatag sa paniniwala na si Mr. Virgil ay nakikipagtulungan kay Mr. Zhu? Hindi ba't ito rin ay isang uri ng kayabangan? Anong ibig mong sabihin? Ang ibig niyang sabihin, hindi ka karapat-dapat. Anong hindi karapat-dapat? Alam mo kung sino si Mr. Zhu? Alam mo ba ang ama niya ay... Huwag mong sabihin yan. Kahit dumating pa ang ama niya, kailangan pa rin niyang manatili sa huling pwesto. Huwag mong sabihin yan. Kahit dumating pa ang ama niya, kailangan pa rin niyang manatili sa huling pwesto. Ha? Alam niyo ba kung anong ibig sabihin ng top sa global box office? Ito isang pambihirang phenomenon na bihirang mangyari sa loob ng 50 taon. Kung talagang gusto niyang gawin ito, lahat ng departamento ay kailangan pumayag. Ang may hawak ng malaking kapital, makakahawak ng cash flow na mula rito hanggang sa 10 layo. Ikaw, isang anak lang ng maliit na lungsod, wala kang kahit anong karapatan para pumila. Ang taong ito, bagaman medyo pinalalaki, ngunit kung iisipin ng mabuti, hindi rin naman ito walang katwiran. Ikaw na isang maliit na empleyado sa isang malaking kumpanya? Akala mo ba alam mo na? Alam mo ba? Sige, paano naman si Liu Bei? Isang simpleng tendero ng banig at sapatos. Ano bang meron siya na ginamit ni Zhuge Liang sa kanya? Ang karisma ng isang tao ay hindi maintindihan ng mga taong sakim. Tama nga. Pero kung ayaw mong pangibabawan sa salita, lahat ng narito ay hindi maiiwasang magduda. Ito'y makakasira, hindi lang sa dangal ng pamilya Zhu, pati na rin kay Mr. Virgil. Kaya ngayon, sa mukha mo, kailangan ko talagang ipakita ang leksyon. Sige, ngayon, makikita natin kung gaano talaga kalaki ang karisma ni Mr. Zhu. Sige! Mr. Virgil, pumunta ka sa loob ng 3 minuto. May kailangan ako sabihin sa'yo. Kung sasabihin man o hindi, ang tawag mo sa telepono ay parang may dating talaga. Naisip mo ba na mag-acting bilang giyerong Diyos sa vertical short dramas? Ano bang sinasabi mo? Maging seryoso ka naman. Baka sa isang tawag lang, mapapalayas tayo ng 3,000 milya at maipapadala tayo sa hilagang larangan ng digmaan. Pwede mo bang tapatan ang trabaho ko? Ikaw! Ikaw talaga. Wala akong kamalay-malay. Magkaklase pala tayo. Ikaw lang nakakaintindi sa biro ko. Aba, nandito na siya!
Ang astig niya, dumating na ang tao. Itong pinakatap sa domestic at maging sa international film industry, si Mr. Virgil. Pasensya na. Nahuli ako sa pagdating.